Definition kanina, pag yung gawa mo ay kukunti lang yung resulta or walang resulta at or hindi ka agad sinasagot ng Diyos, yun talaga yung nagpo-cause sa atin na tayo ay ma-discourage. Pero sinabi nga sa Corinthians 10:13, wala dito sa ating talata, na sinabi doon na kung merong temptation o pagsubok tayo, common lang daw po yan sa tao. Pero kung tayo ay naharap doon sa mga trials and temptation na yan, ang sabi ay tutulungan tayo ng Diyos at siya pa ang magbibigay na solusyon para tayo ay makaalis doon. Tama ka, ma'am. Kabisado mo yung 1 Corinthians 10:13. Isulat niyo po yan sa inyong talaan para meron kayong babalik-balikan mamaya. So anong result? Sinabi mo doon sa mga taga-Galacia 6:9-10. Kaya't huwag kayong magsawa sa paggawa ng mabuti. Pagdating ng takdang panahon, tayo ay aani kung hindi tayo magsasawa. Kaya nga, sa lahat ng pagkakataon, ay gumawa tayo ng mabuti sa lahat ng tao. Lalo na sa mga kapatid natin sa pananampalataya. Ay hindi kita pababayaan. Ulitin natin, kailanman ay hindi kita iiwan at kailanman ay hindi kita pababayaan. Napakaganda po, no? Alalahanin natin ang salita ng Diyos sa Hebreo 13 verse 5. Okay. Pangatlo at panghuling paalala sa atin kung paano mapapagtagumpayan ang panghihina ng loob. Palakasin ang loob. Palakasin ang loob. Ng iba. Okay. Sorry alam ko pa, lakasin ang isa pa na mga kapatiran natin. Bakit? Ang pagpapalakas ng loob ng ating kapwa ay magpapalakas din sa atin. So, talagang hindi no man is an island eh. Walang nabubuhay para sa sarili lamang, di ba? Lagi nating kinakanta yan. Walang nabubuhay para sa sarili lamang. Dapat ang bawat isa mga mananampalataya ay magtutulungan para tayong lahat sabay-sabay aahon. Huwag yung tipong Filipino crab mentality. Alam mo yung crab mentality, yung alangka, di ba? Pag merong nakahahon doon sa balde, ang gagawin ng isang mas mababa sa kanya, ihilain niya. Assuming na siya rin ay maka-take ng ladder para makaakyat. Pero huwag po natin gagawin yun. Sa halip, ang paalala sa atin ay magpalakas din tayo ng loob ng ating kapwa. Kaya siya ganun. Dahil ang akala niya, mag-isa na lang siya. Naku, wala na akong kasama. Mag-isa na lang ako, hinahanting pa ako ni Queen Jezabel, paano na to? Pero ang hindi niya alam, ang katotohanan, ang maling akala niya, ang totoo niyang si Obadiah na sidekick ni King Ahab, meron pang itinago na 100 din na propeta. So hindi talaga siya nag-iisa. At kung babasahin mo pa yung kabuoang libro na yun, talagang hindi siya nag-iisa kasi meron pang 7,000 na mga Israelita na hindi naman yumukot o sumamba o humalik doon kay Baal. So pag minsan pakiramdam natin nag-iisa tayo, ang totoo po niyan, marami po tayo. Palakpakan po natin ang Panginoon. So sinabi sa Thessalonica 5:11, kaya palakasin niyo ang loob
at pakatatagin nyo ang isa't isa tulad ng inyong ginawa. At ang huling talata, pangalawang Korinto 4:1, dahil sa habag ng Diyos, ibinigay niya sa amin ang paglilingkod na ito, kaya't hindi humihina ang aming loob. So sa ating resolusyon ngayong gabi, bagamat hindi maiibigo ang panghihinang ng loob ay isang pagpili. Tayo ay araw-araw pumipili. Nasa sa atin yung ating pagpili. Hindi mo dapat hayaang nakawin ng mga pagsubok na dumarating ang iyong sigasig o pagtitiwala sa Kanya. Ang pagpapahina ng loob ay kailanman ay hindi natin dapat tanggapin. Iwangsi po natin, hindi po dapat natin tanggapin sa ating buhay ang mga discouragement. So, yan po ang salita ng Diyos sa ating gabi ngayon at babalikan po natin ang unang teksto natin at sinabi doon sa mga awit 42 verse 3. Lahat po tayo sabay-sabay bumasa. Bakit ako nanlulumo? Bakit ako nagdaramdam? Sa Diyos ako ay may tiwala. Siya ang aking aasahan. Diyos na tagapagligtas. Muli ako siya'y aawitan. Yan po ay bahagi ng buhay ng tao na kahit tayo po ay nakakilala na sa Panginoon. Alam natin, sinabi ng ang mismo Panginoon na nagsabi na lumapit kayo sa akin lahat kayo nabibigat ang dugha at bibigyan kayo ng kapahingahan. Matuto kayo sa akin, dalang pamato kayo magaan. Tunay po ama, tunay na yung mga bagay na yung magpapaalala sa atin. Kaya anuman yung mga bagay na pinagdaanan po natin, maaaring tayo po ay ilan sa atin ay mga nakarang taon ay nawalang mahal sa buhay, na labis na nagpahina sa atin. Ilan sa atin ay may mga inaasahan na hindi dumating, na may mga pagkakataon na may mga bagay na tangan-tangan tayo nawala at gumuho na yung ating pag-asa. Yung narinig natin na mensahe, ano man yung pinagdaan natin para maging dahilan na tayo ay manlumo, manghina at manubaypay. Sinabi na mensahe kanina, maliwanag po ang pangako ng Diyos. Hindi kita iiwan, hindi kita papabayaan. Sapat na po yun para po tayo magbigay po ng lakas sa atin. Amen po ba? Amen. Susugan ko lang, kanina, hindi pa binigay ng todo ni George, alalahanin. No? Mahulog. Ganyan mangyayari kapag di natin nilagay sa kamay ng Diyos. Bibigat at mahuhulog. Di ba? Ito na, bantayan natin pa. Napakaganda kasi ng mensahe na binigay niya. Napaka-powerful. Sapat na para magpalakas po sa atin anuman ang pinagdadaanan namin. Doon sa amin sa simbahan, meron kaming dalawang may dalawang kaming mga pawis boys ang tawag namin itong pawis boys. Parang ito rin sa akin, yung mga sila'y nag-aasikaso na gano'n, meron ang pangalan nila, kaya nasan pa natin. Kaya lahat ng bagay na mga alalahan natin binigay sa kamay ng Diyos, dapat hindi na natin alalahanin. Dahil ang Diyos narako na siya ay tutugon at tayo ay bibigyan ng kapahingahan at tayo ay ililigtas. Amen po ba? Kaya pahingin nyo na yung mga ninyo. Yung mga malulungkot na mata, malulungkot na mga simulan nyo na umiti, then meron tayong Diyos na lagi natin kasama sa bawat araw. 24/7 po siya na aagapan po natin. At siya po ay sinlapit lang ng dasal. Isang tigit lang, kasama na po natin siya. Kaya dapat po tayo ay magsaya. Kaya yung mga panlulumok na sinabi kanyo ni Brother George, wala na po yan. Dahil doon sa tatlong bagay na sinabi na kanina, nakakalimutan natin minsan yung mga bagay na ginawa ng Diyos kapag tayo ay nasakta. Alalahanin natin na ang Diyos kailanman ay hindi ang kanyang biyaya at awa ay bago. Ang kanyang biyaya at awa ay bago sa bawat araw. Isa po ay sariwa. Kaya sapat na yan para
magsaya. Parang nalulungkot pa rin natin eh. Ngumiti po tayo.